Tignan niyo yun. Tignan niyo yun si Daddy. Kasal na yung pinsan ni Milana si Jaynick. Kaya, nagpunta kami doon para i-meet sila. Hi, Ivan! Ay, gising na ang baby Ivan ko. Ivan, did you go and see the doggy? Doggy क्यों बोले? Hi guys, good morning. So, ayan, nandito tayo ngayon sa bahay kasi kahapon nagpunta kami doon sa bahay ni Hemo Mami and sa Danpor basically kasi nga kakasal na yung pinsan ni Milana si Jaynick, kaya nagpunta kami doon para i-meet sila, para itanong kung ano nga ba yung mga magagawa natin doon sa may function or dun sa kasalan. Actually, sa November 25 pa lang din naman, kaya medyo matagal pa. So, dahil November 25 pa siya, we have 2-3 months to prepare pa. Pero, ayun, pinakita nga nila sa amin kung ano nga ba yung mga damit na susuotin nila, kung ano nga ba yung motif, kung sino nga ba yung magiging caterer, kung sino yung mag-aayos ng decoration, and kung ano yung mga celebration. Kasi usually guys, yung malaking kasalan talaga dito sa India ay inaabot ng 3 araw. So, una ay yung tinatawag nilang PT, tapos magkakaroon ng Garashanti, and sa pangatlong araw ay yung parang kasalan na talaga wherein iikot sila dun sa apoy. So, for the 3 days, or hindi ko sure kung pagsasabay nila yung PT or Garashanti. So, probably 2 or 3 days nilang gagawin. So, kapag dumating na yung araw na yun, papakita ko sa inyo and ipapaintindi ko sa inyo kung ano nga ba yung mga rituals nila and kung paano sila nagkakasal ng mga Indians. So, ayun, for today, ito yung tinatawag nilang Shraddh. Kaya sa kabilang bahay kami, since yung kabilang bahay ay kamag-anak namin, sa kabilang bahay kami kakain. So, hindi kami magluluto ng pagkain. And yung cook namin ay nilalagnat, guys. So, dahil nilalagnat siya, hindi din siya makakaluto. Pero the next days, kami naman yung may Shraddh. So, ayan, nagluluto na kami ng basodi kung tawagin nila. Guys, so ito yung tinatawag nilang basodi. Ayan, ang daming gatas, no? So, gatas yan ng kalabaw. Ay, baka. Ay, hindi ko sure. Gatas ng kalabaw yata. Ayan. Gatas yan ng kalabaw and hinahalo ko lang, matagal to lutuin kasi purong-puro. Tapos, alagyan nila ng sitafal or yung, alam niyo yung prutas na maraming buto-buto. Ano kasing tawag doon? Atis. Ayun, lalagyan nila ng flavor ng atis. Andiyan si Sonal Masi. Sonal Masi, Tamara Shraddh kya reche? Varche, jo. Pantame, param divas tame nahi avana ne? Kem nahi avana? Best nu. Euche. So, yung father kasi ni Sonal Masi ay namatay, di ba? So, ele best nu ele 11 divas tiyem. So, 11 days na mula nung namatay. So, magkakaroon nga sila ng tipon-tipon kasama yung mga relatives and kakain sila ng sabay-sabay. Kami, baweche, Sonal Masi, basodi? Basodi baweche? Basodi banawa jametle. Baweche na. So, paborito ni Sonal Masi ito, guys. And, usually, guys, pinagluluto din namin sila ng pagkain tuwing Shraddh or yung araw ng mga patay. So, ipapaintindi ko ng maayos sa inyo, guys. So, yung Shraddh ay parang, meron silang, hindi tulad sa atin, guys, meron tayong mga death anniversary, di ba? Dito sa kanila, meron silang specific day kung saan lahat ng mga namatay nila based sa araw ng pagkamatay ay doon nila i-commemorate ba yung araw ng pagkamatay or death anniversary. Hindi ko lang sure kung ano yung system. Sinabi nila sa akin dati pero nakalimutan ko na. Pero kung namatay ka ng ganitong araw ba or ganitong date, parang ganon. So, ngayong Lunes mo siya isa-celebrate. Kami, day after tomorrow, kami mag-commemorate ng death anniversary ng lolo namin. So, ayan. Ngayon naman, yung mga kapitbahay namin, i-commemorate naman nila yung pagkamatay ng lolo nila ngayong araw. So, parang ganon siya. Hindi siya tulad sa atin na meron tayong November 1 araw ng mga batay. Parang sa kanila pinagsama na nila yung November 1 nila at saka yung death anniversary ng mga mahal nila sa buhay. So, ayun. Bale, this month nila sinaselebrate September. Pero nag-iiba-iba yata yung date. Depende sa position ng moon or something, stars, something like that. Pero,
i-celebrate muna yung pagkamatay ng, commemorate muna nila yung pagkamatay ng mga mahal nila sa buhay, tapos magkakaroon ng Navratri, wherein nagsasayawan yung mga tao. Kaya yung mga tao dito ay namimili na ng iba't ibang mga damit or choli para mag-ikot-ikot dun sa may center of the village, tapos sasayaw sila. Garba naman yung tawag doon. Especially dito sa Gujarat, ay nako, very famous ang garba. So ayun, si Milan, natutulog pa kasi napuya siya sa kakaaral. Tapos, si Jano din na po yan din kakaaral. So, si Mami nagpunta na sa may temple kasama si Ivan. So, hinahalo ko lang itong baso di hanggang sa dumating si Mami. Tapos, papaliguan ko na si Baby Ivan. So, ayan guys. I'll update you later sa mga kaganapan dito. Guys, luto na yung pagkain natin for today. So, ayan. Meron tayo ditong cauliflower na may kasamang patatas. Ayan, marami na naman tayong milk. And meron tayong kanin dito, and meron tayo ditong curry. Tapos, ayan yung dal. So, yung curry at saka yung dal, sama-sama yung kinakain. And of course, meron tayo ditong, ayan, meron tayong rotlo and rotli. So, si Mami guys, yung araw-araw niyang kinakain ay itong rotlo kasi meron nga siyang diabetes, diba? So, ito naman, meron tayo ditong, ayan, rus or mango pulp. So, nakastack up talaga yung mango pulp natin, guys. Kasi tuwing season talaga ng mga mango, ay nagsastack up tayo para kahit papaano ay may makain pa tayo kapag time na ng walang mango. And nandito ang baby Ivan ko. Hi, Ivan! What are you eating, anak ko? Oh, bopre. Kumakain siya dito ng hukay, siya, mami. So, kumakain si Ivan dito ng curry bat, guys. And meron ding mango ras or mango pulp. Ayan, pinapakain siya ng lola. What? That's the main reason why I'm not coming here eh. Kasi may iyak ka. Eh? Lagi kasing naiyak. Eh? Ivan, pogi-pogi ka rin, pogi-pogi. Ang ingay daw ni Mami. Pogi-pogi, pogi-pogi. Pogi-pogi. Eh, hands up ka rin, hands up. Ivan, hands up. Hands up. No. Not challenge. Igam to. Ayaw niya, guys. Hands up, Karo. Hands up. Ayaw na iyak. Tignan niyo yun. Tignan niyo yun si Daddy. Where are you going? Chal. So, ready ko na itong pagkain natin dito, guys. Aray, bapre. Kasama na natin kakain si Baby Ivan. Ah, you want that? You want that? This is your bottle. You want this? You cannot reach? You want that? Okay, give daw, give. So, ang main reason guys kung bakit hindi ako nagpapakita kay Ivan kapag oras na para kumain ay umiiyak siya. Kasi, gaya nga ng sabi ko sa inyo, in-stop na natin si Ivan sa breastfeeding ng umaga, diba? So, kailangan ng kumain ng rice ng baby ko. What are you eating, anak ko? You're eating bungra? Lang, share ka ro. Badane, share ka ro, bungra. Share. Thank you so much. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Ganyan kami kumain guys kapag sinashare na. Gusto niya ipapasubo muna niya sa akin. Tapos isusubo ko sa kanya gamit yung bibig ko. So mag-ready na ako guys, balitaan ko kayo. Guys, so ang oras na ngayon ay alas 5 and nakaupo na tayo ngayon dito sa may sala. Tapos na yung trabaho natin. And kahapon nga medyo na late na nga rin kaming nakauwi dito sa bahay. Gawa ng ang dami nga nilang mga diniscuss, ang dami nilang pinag-usapan kung ano nga ba yung mga ihahanda, kung ano yung mga susuotin pagdating sa kasal ni Janick. Kaya doon, nagstay lang kami doon ng hanggang alas 11:30. Nakauwi kami dito sa bahay ng mga 12 na. Tapos, pinatulog ko na agad si Ivan. So, ayun. Sobrang nakakalula yung mga celebration ng mga Indiano, guys. Kasi, isipin nyo, yung damit pa lang na binili nila, para sa 2 araw pa lang, kulang pa actually para sa buong miyembro ng pamilya ay nagkakahalaga na ng 200,000 rupees o 150,000 na para sa mga damit ng mga
ng groom, damit ng nanay ng ikakasal. So, kulang pa yon. Yung iba nga, alam nyo ba, nakakabigla, yung mga gown na binibili nila ay nasa 120,000. Isang gown lang yon. Well, I think sa Pilipinas, meron namang ganon. Kasi yung cousin ko ay gumastos din naman ng 120,000 yata para sa isang gown, isang suotan. Pero ako, practically speaking, hindi ako gagastos ng ganon. Yung mga sigurong gown na bibilhin ko ay nasa 20,000, 30,000 lang. Tapos yung yatang sa pinsan ko, if I'm not mistaken, ni-rent lang. So, syempre, depende naman yun, kanya-kanya naman. Pero parang ganun lang din dito sa India. Pero, yung mga dito sa village namin, usually, yung mga gowns nila ay binibili nila. Kasi ang daming mga celebration sa pamilya and madalas nagsusuot sila ng mga gowns talaga or mga choli kung tawagin nga. Eh yun naghihiraman kaya binibili nila. So yung binili yatang gown nung asawa ng pinsan ni Milan ay nasa 55,000 rupees. O siguro sa atin ay nasa 30,000-35,000. Ayun, parang kapareho lang din nung gown ni Jano dito. Tapos, kami naman ni Jano, we are still thinking if bibili ba kami ng mga gowns na susuotin doon or i-recycle na lang namin yung mga nandito sa bahay. Pero for now, yung mga golds ay binili na namin yung mga set na susuotin. Yung sinuot ko sa photo, guys. Ayun, may binili na kami. Si Milan, bumili na rin siya ng bracelet. And yung relo ni Mommy na gawa sa ginto, yun ay kukuhanin pa natin kasi pina-order namin. So, ayun, nakaready yung mga goals natin kasi by the, as time pass by, as day pass by, tumataas talaga yung ginto. Kaya sabi namin, first bilhin na natin yung mga ginto na kakailanganin natin. And then, pag nabili na yung ginto sa kanya yung mga damit, kasi yung damit makakahiram naman kami sa mga pinsan ni Milan, ganyan, pwede naman maghiraman. So, yung mga ginto, sinasaside na natin. Tapos, bibili pa kami ng ginto para kay Jainik, guys. Kasi meron ganitong tradition sa India. For example, nung kasal namin ni na Milan tsaka kasal ni na Jano, nagbigay sila ng ginto, yung family ng bride na ikakasal and yung groom na ikakasal. Kami din ay magbabalik din ng ginto. Parang ganun ba? If ano yung relationship, malapit. So, ganun. Next na pupuntahan natin ay sasama niyan natin si Jainik. Papamiliin natin siya ng ginto na gusto niya. So, ayun guys, medyo mahal talaga. Millions ang gastos kapag nagkakasal ka ng Indian. Pero kami ni na Milan, hindi ko alam kung para sa mga bagong viewers kung napanood nyo na yung kasal namin. Pero yung kasal namin ni na Milan ay natapos lang ng very cheap. Very cheap lang namin tinapos kasi mas gusto namin yung mag-invest ba sa memories. Yun. Kaya ngayon, wala kaming utang. Hindi kami nagkasal ng marami. Hindi kami nagkasal ng mahal. Hi, Ivan! Ay, gising na ang baby Ivan ko. Ivan, did you go and see the doggy? Doggy, क्यों बोले? क्यों बोले doggy? Everyday. So, ayan guys, naglibot na siya dun sa kabila. Sa kabilang bahay. Tinignan niya yung doggy. So, ngayon papalitan na natin ang damit ni Ivan. And then, pagkatapos palitan yung damit, maglilibot na sila ng biyanan ko para sa temple. Ivan! Yan na ka. Jo. U-turn ka daw, U-turn. Chalo, U-turn. Actually, kanina guys, tumayo na siya. I think 10 seconds siyang nakatayo. Pero na-realize niya nga na walang support. Kaya, ayun, natakot na naman. Pero malapit na tong maglakad. Nararamdaman ko. Tignan niyo naman, tumatakbo na. Oy, tingnan nyo, no, anak ko, no, no, I have to close, no, Chal, U-turn, Maro, U-turn, Chalo, let's go, ayan, nandyan si Ivan, guys, hindi ka makaakyat dito, no, anak, no. Chal, let's go. Let's see Masi, what Masi is doing. Let's see. Go. Ayan, paikot-ikot lang siya dyan sa may natin. Sa may kusina. Tapos papalik na naman doon. Ito, bantayin natin si Ivan. Palitan na natin ang kanyang damit. Yeah! Shh!
Chalo, let's go, let's go. Chalo, kaprabadaljo. Kulit-kulit. Kaprabadaljo, chalo, chalo. Shh. Chalo, chalo, kaprabadalo. Shh. Ivan, pogi-pogi ka rin, pogi-pogi. Ay, pogi. Bakit sa lahat ng pogi, ikaw yung maasim? Nangangasim.